Sergeant at Arms Mo Aplaska umamin na nga. Ayon sa ulat ng Inquirer.net, sinabi ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Claire Castro na ang unang nagpaputok umano ng warning shot ay si Senate Sergeant at Arms Mao Aplaska laban sa isang ahente ng National Bureau of Investigation sa loob ng GSIS compound kung saan matatagpuan ang Senado. Matapos nito, nagpaputok din umano ng warning shot ang NBI agent. Ayon kay Castro, humingi umano ng tulong ang GSIS management sa NBI dahil sa tensyon kaugnay sa umano'y posibleng pag-aresto kay Ronald De La Rosa. Dumating umano ang mga NBI agents bandang alas 6 ng gabi at napansin daw ng Office of the Sergeant at Arms na naka-vest at tila handa sa operasyon ang mga ito habang nasa may tulay na nagdurugtong sa GSIS at Senate Building. Sinabi rin ni Castro na walang isinagawang assault operation ang NBI sa Senado at wala ring aktual na operasyon para arestuhin si De La Rosa noong gabing iyon. Samantala, kinumpirma ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan pa ng Pasay Police at CIDG ang putukan. Ipinaliwanag naman ni NBI Director Melvin Matibag ang tungkol sa narinig na drilling noises malapit sa pintuan ng Senado. Ayon sa kanya, hindi raw ito assault operation kundi pagtatanggal lamang ng lock dahil nasa Senado umano ang susi ng access bridge papuntang GSIS. Sinabi rin niyang nais umano ng GSIS management na isara ang lugar dahil sa pagpasok at paglabas ng iba't ibang tao at sa pangamba para sa seguridad ng mga empleyado. Mahalagang tandaan na magkakaiba pa rin ang lumalabas na bersyon mula sa Malacanang, Senado, NBI at iba pang opisyal tungkol sa tunay na nangyari sa loob ng Senate GSIS compound noong gabing iyon. Patuloy pa ring hinihintay ang opisyal na resulta ng investigasyon ng mga otoridad. Nangyari po yung baril, yung putukan, in the afternoon pa lang, nakita nyo na po sa CCTV yung umano'y mga ahente ng NBI, tama po? Tama po, Ted. Opo. Saan po yon banda sa Senado? Marami pong area, Ted, na na-observe namin na may presence ng armed individuals. At nakikita namin sa CCTV namin. Nakikita din namin yung mga media footages na upload sa social media. Okay, NBI agents, can you just mention po, marami dyan sa Senate vicinity ho ba ito? Saan pong banda? Kung i-describe ko, Ted, yung kinalalagyan nila doon sa pinuntahan namin na area, ito po ay labas ng building pero nasa ledge po ito. Alam niyo po ang sa building, di ba, sa side, doon po nakalagay yung mga yung mga makina ng split type aircon. Doon po namin sila nakikita. Pangatlo sa ating balita, former PNP Chief Torre may ipinahayag tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay former PNP Chief at kasalukuyang MDI General Manager Nicolas Torre III, hindi dapat ituring na paghihiganti ang posibleng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban kay Ronald De La Rosa, kundi isang simpleng law enforcement operation lamang. Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Torre na mahalagang suriin muna kung valid at enforceable ang warrant at kung handa ang ahensyang magpapatupad nito. Iginiit niyang dapat disiplinado ang anumang operasyon at may paggalang sa human rights ng lahat ng involved. Binanggit din ni Torre na mas mainam kung maipapatupad ang warrant ng walang gulo o tensyon. Ayon sa kanya, kung ma-enforce naman yan ng walang gulo, walang alingasngas, that would be the better way. Dagdag pa niya, dapat hindi naaabala ang komunidad at maayos ang buong proseso. Si Torre rin ang isa sa mga naging pangunahing personalidad sa pag-aresto at paglipat noon kay Rodrigo Duterte patungong The Hague matapos maglabas ng warrant ang ICC kaugnay ng war on drugs case. Tungkol naman sa nangyaring tensyon at putukan sa Senado, tinawag niya itong very unfortunate, lalo na dahil naging publiko ang mga eksena. Ayon sa kanya, dapat maging maingat sa paglalabas ng impormasyon habang nagpapatuloy ang mga legal at political developments sa issue. Sinabi rin ni Torre na iba-iba pa rin ang legal na opinyon tungkol sa ICC jurisdiction matapos umatras ang Pilipinas sa Rome Statute. Ngunit para sa kanya, ang magiging pasya ng gobyerno ang dapat manaig sa huli.
paano dapat mag-move forward dito po sa kaso ni Senator Bato? Sa pananaw niyo po bilang dating bahagi ng Philippine National Police, paano to ihahandle ngayon na nakalabas na ng Senate facility si Senator Bato? Hindi natin alam kung nasaan siya. Paano pong mangyayari? Well, that's another hypothetical question, ano? Kasi tandaan lang naman natin, this is just service of a warrant of high-profile personality. So, ang pag-iisip ko na naman dyan, pag mataas ang posisyon, mas mataas ang standards. So, public office does not create legal immunity from accountability. So, unless specifically protected by law. So, kung legal ang warrant na yan, it has to be properly implemented. So, sa ngayon, kailangan na siguro dyan, ayusin na unang-una, if ever na talagang i-implement talaga, there must be the necessity of force kung gagamitin man, or necessity in the employment of personnel. Then proportionate lang din. Proportionate lang employment ng force, personnel, and everything. Tapos siguraduhin lang na lawful ang paggamit ng mga to. Tapos may accountability. Hindi yung may nangyari pag nagkatanungan, wala na maituro o sino mga parties involved. So, hindi dahil kaya natin gumamit ng puwersa sa law enforcement side sa mag-i-implement ng warrant na yan, ibig sabihin ay dapat na kagad itong gamitin. We use only force what is required to secure compliance and protect life. And anything beyond that, sa tingin ko it will become abuse. So kung sa tingin po ninyo ay pagdating sa PNP o kung sino yung dapat mag-aaresto po, NBI man yan, since implementation po ang trabaho, kahit lulusubin na ang Senado, then you don't see anything wrong with it po. Well, yung use of force kasi, that is strictly covered by specific regulations sa lahat ng agencies yan. Nandyan yan sa ating, sa PNP may operational procedures yan. And I'm very sure may rules of engagement, both the military, the NBI, and other law enforcement agencies. Basta nandun na confine ang action mo, I think that will be justified. Ayon kay Attorney Melencio Dean Mel Santa Maria sa panayam sa DZMM Teleradyo, hindi raw required ang dalawang kondisyon na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang pagkakaroon ng local court warrant at prior coordination sa Senado para ma-serve ang international arrest warrant. Ipinaliwanag niya na bahagi na ng batas ng Pilipinas ang generally accepted principles of international law dahil mismo sa konstitusyon, at binanggit niya ang Republic Act 9851 bilang tulay para kilalanin ang jurisdiction ng international tribunals tulad ng ICC. Ayon pa kay Dean Mel, kahit umatras ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019, may residual obligation pa rin umano ang bansa sa mga kasong naisampa bago ang withdrawal dahil sa Article 127 ng Rome Statute. Kaya para sa kanya, hindi na kailangan pang kumuha ng hiwalay na local warrant dahil redundancy na lamang ito kapag nire-recognize na ng gobyerno ang proseso ng International Tribunal. Tungkol naman sa argumento na dapat munang ipakita ang warrant bago ang pag-aresto, sinabi ni Dean Mel na kahit sa rules of court ng Pilipinas ay hindi mandatory na ipakita agad ito bago dakpin ang suspect. Anya, pwedeng arestuhin muna ang tao, saka lamang ipakita ang warrant matapos masecure ang suspect at maipabasa ang Miranda rights. Idiniin din niya na ang Senado ay isang public place at hindi pribadong teritoryo na maaaring pagbawalan ang law enforcement. Ginamit niya ang konsepto ng hot pursuit upang ipaliwanag na kung malapit nang maaresto ang isang suspect, magiging impractical umano kung hihinto pa ang mga operatiba para lamang humingi ng pahintulot bago pumasok sa gusali. Sa usapin naman ng posibleng pananagutan ng mga taong umano'y humadlang sa operasyon, binanggit ni Dean Mel ang Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice Law. Ayon sa kanya, maaaring managot ang sinumang knowingly at willfully humarang o nagdelay sa pag-apprehend ng isang suspect na may warrant. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay legal na opinyon ni Dean Mel Santa Maria. Sa isang media interview,
at hindi pa pinal na desisyon ng Korte Suprema o anumang hukuman. Patuloy pa ring pinagtatalunan ng iba't ibang legal experts at opisyal ng gobyerno ang lawak ng kapangyarihan ng ICC at ang tamang proseso sa pagpapatupad ng international warrants sa Pilipinas. Karangan ng international law Sa international law, tinatanggap yung crime against humanity. Actually, ang crime against humanity pwedeng litisin kahit sa anumang bansa kung saan mahuli yung suspect, no? So, sa ating konstitusyon nakalagay, the Philippines accept the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Okay. So therefore, yung crime against humanity, tinatanggap na natin yon as part of our law of the land. Ngayon, in 2009, sila Senate President Juan Ponce Enrile, sila Miriam Defensor Santiago, gumawa ng batas para maging tulay doon sa crime against humanity. Ito yung Republic Act 9851. Ang sabi nila doon na sa Section 17, kung meron ng isang international tribunal na nag-iimbestiga o nagliliti sa isang taong pinaratanganan ng crime against humanity, pwede nang pahintulutan ng gobyerno na ipatuloy na lang yon at kung kinakailangan, i-transmit sa kanila yung physical pagkatao nung suspect. Yeah. So therefore, may tulay tayo. May tulay, yun yung Republic Act 98, Yes. 51. Sa pamamagitan ng tulay na iyon, ina-accept ngayon ng gobyerno ang jurisdiction ng kung sino mang international tribunal na yon. So pag-accept ng recognize ng international tribunal na yon, ina-accept rin natin ang mga proseso nila. Okay. So kaya itong ICC nagkaroon ng warrant of arrest, no? So therefore, acceptin natin yon. Sapagkat nakalagay rin nung nagtumiwalag tayo sa Rome Statute noong March 2019, may Artikulo 127. Ang sinasabi, bagamat ang isang bansa ay humiwalay sa Rome Statute, hindi ito makakatiwalag sa mga responsibilidad nila sa tratadong ito bago sila ay tumiwalag.